Paano kung wala akong microwave? Isa po yan sa pinakamadalas na tanong dito sa Leslie's Test Kitchen. Gaya nung nag-share ako ng tiramisu recipe 2 weeks ago, kung saan nag-thicken ako ng milk mixture. Ayan, gaya nito, using a microwave. So ngayon naman, ipapakita ko sa inyo paano gawin ito using a stove. Ito po ay induction stove, pero pwedeng-pwede nyo pong gamitin ang inyong mga gas stove. So ngayon nakabukas na yung ating induction stove, tapos nandito na po yung 1 cup of milk or evaporated filled milk. To this, we add itong ating 1/4 cup na white sugar or 50 grams. Haluin lang ng konti. Tapos, hintayin na mag-simmer, magsi-steam, tapos magsi-simmer siya. So, anytime po na makakita kayo ng recipe or makapanood ng video na gumagamit ng microwave, huwag po kayong mag-alala kasi malamang sa malamang, pwedeng-pwede nyo pong gamitin yung inyong stove, whether induction or gas stove po yan, para i-achieve yung ginawa dun sa recipe na yun. Kasi essentially, ang microwave, ginagamit yan para mapabilis. So for example, dito sa pag-thicken ng milk mixture, sa microwave, this will take 2 minutes lang. Pero kapag gamit ay stove, about 5 to 8 minutes in total. Nagsastart na siyang mag-usok-usok, so pwede ko nang gawin yung ating slurry. So meron ako ditong 3 tablespoons or 24 grams na cornstarch. Ilalagay ko yung 3 tablespoons din na tubig. So, kapag gumagawa kayo ng slurry, 1:1 lang. So, nagsisimmer na, hinaan ko lang. Mabilis lang po to. Pag dagdag nyo nito, mag-thicken na agad yan. Make sure lang na mahalo nyo ng mabuti. Ayan. Okay. Thick na agad. So, ko lang ipakita na, ayan, agad, no? Halos instantaneously pagkalagay nyo nung inyong slurry, ganyan na yung texture niya. Patayin ko na, tapos i-double check ko lang. Ayan. Patayin muna natin, tapos double check natin. Tikman natin kung wala ng powdery texture. Smooth na. So, all in all, it took about, ayan, wala pang 5 minutes. So, ayan na po siya. Hope this helps. Don't forget to follow for more. Sa uulitin.